Hindi sumagot ang anak, nanatili ang tingin ng mga mata sa kanyang mukha. Tila ba meron tong binabasa sa naging emosyon niya. Kailanman hindi kami maghihiwalay ng mommy. Pareho lang kaming busy sa trabaho. Maaaring bata pa si Brixton, ngunit hindi siya bulag sa kanya nakikita. Pinaiyak ng daddy niyang mommy niya. Tapos, bumaba sila at bumalik sa mansyon ng kanyang lolo at lola. Bakit kailangan nilang umalis sa villa nila? Bakit si Nisa kasama pa rin ng mommy at daddy niya? Sige na anak, kain na tayo. After ng dinner, kainin natin ng cake. Pagkatapos ng dinner nila, ay inutusan niyang maid na linisan ng anak. Inihatid niya ito sa kanyang silid upang matulog na. Bumalik siya sa silid niya upang harapin ang naipon na niyang mga documents ng iba ay kailangan ng approval at pirma niya. Gayunpaman, oras nang dumaan habang kaharap niya ang mga documents ni isa doon ay halos wala pa siyang natatapos. Nanatiling na sa kanyang isipan ang mga sinabi ng kanyang anak na nararamdaman ng lahat. Bumalik ang kanyang isipan sa naging usapan nila ni Nati. Kung dati susugod na ito kaagad-agad, isa pa, mukhang nakalimutan ng kanyang asawa na birthday niya dahil kung hindi baka pumunta na ito at pagbigyan siya, tutal ay birthday naman niya. Naihilamos na siya sa mukha nito. Ang sabi niya, hindi niya pinagsisisihan ang kanyang desisyon, ngunit ngayon nakita niya ang epekto noon sa kanyang pamilya, sisingsisi na siya na mas pinili niyang umalis at iwan sila. Napakurap na si Gaston na biglang umahon sa kanyang kama. Hindi na rin ito mapalagay, na mewang ng dalawa niyang kamay. Hindi na pa siya nakontento kaya napalakad-lakad na. Pinili niya na kunin ng kanyang phone upang tawagan si Nanati. Kahit na alam niya na hindi siya nito sasagutin at malamang at nagpapahinga na. Napaayos siya nang tayo na makita niya na sinagot ng kanyang asawang tawag niya. Ngunit hindi ito umimik. Tulog na si Brixton. Anong ginagawa mo ngayon? Umirap ang mga mata ni Nati sa kawalan ng marinig ang sinabi nito. Malamang gabi na, kaya natutulog ng anak. Maaga talagang matulog to, lalo na kung busog. Ano bang bago dito? Okay, tamad niyang sagot. Hindi nilihim ni Nati sa kanyang mga magulang kung nasaan si Brixton nang hanapin nilang apo. Pag umuwi niya kanina at hindi ito kasama. Hindi naman na sila nagkomento pa doon ng iba. Akmang ibababa na sana ni Nati ang tawag ni Gaston nang marinig niyang sunod-sunod itong turan. Birthday ko ngayong araw. Hindi bale, masaya naman ako dahil kasama kong anak natin. Muli lang umirap sa kawalan ng mga mata ni Nati. Ano naman kung birthday nito? Porket birthday nito, kailangan bang patawarin niya sa mga naging kasalanan sa kanya? Never. Hindi na. Then happy birthday, sabi pa rin niya. Kahit na wala na sana siyang planong sabihin yon. Maaga pa, ayaw mo ba talaga na pumunta dito? Pagod ako sa trabaho, Gaston, at wala akong planong pumunta dyan upang makipag-celebrate. Hindi mo na mababagong pananaw ko. Ikaw ang may gawa dito sa akin, kaya pagtiisan mo. Sana magpapahinga na ako. Nanghihingi na rin ng pahinga ang katawan ko. Dahilan lang yun ni Nati pero ang totoo na sa veranda siya ng kanilang mansyon. May tangan na baso ng wine ng kanyang kamay habang nakatanaw sa malabong nagkikislapang mga ilaw. Gusto kong pag-usapan natin ang divorce sa susunod na tatawag ka sa akin. Bakit? Nagmamadali ka bang makawala sa akin para makahanap na ng kapalit ko? Kung sa paghahanap lang ng kapalit, kayang-kaya kitang palitan ng kahit na ilan at anumang oras. But since hindi naman ako balasubas na kagaya mo, gusto kong isettle na muna ang lahat sa atin. For your information, ang dami nagkaka-interes sa akin kahit na alam nila na may anak na ako. Halos ay mga kaedad ko lang. May iba na matanda lang sa akin ng ilang taon. Naisip ko nga, bakit ba ako nagpupumilit pa sa'yo at nagtsatsaga? Sasaktan na tatanggapin ng buo si Brixton. Tipong magkakapareho kami ng desisyon sa buhay. Igagalang niya ako na kapag sinabi kong hindi niya gagawin dahil pinapahalagahan niya ang damdamin ko. Hindi mo kagaya. Hindi kagaya ng malayong agwat ng edad nating dalawa, hindi ba? Bumilis ang hininga ni Gaston sa kanyang mga narinig na parang isang malakas sa sampal. Nahuhulaan na ni Nati na magagalit ito't kung ano-anong sasabihin sa kanya. Ngunit nagkamali siya. Sa halip na sumagot, pinatayan na lang siya nito ng tawag na malungkot niyang ikinangisi. Paniguradong naapakan niyang pagkatao nito't maging ang kanyang pagkalalaki. Tch! Ano tingin mo sa akin? Muli mong mauuto? Sa mga sumunod na araw ay hindi pa rin sinauli ni Gaston ng anak nilang si Brixton. Palagi niyang inuunahan si Nati na sunduin nito ng school at hindi na yun kinatutuwa ni Brixton. Miss na niya ang ina. Gusto na niya umuwi sa kanilang mansyon. Hindi lang siya makareklamo sa ama. Yun lang ang naisip na paraan ni Gaston upang malaya niya matawagan si Nati. Malamang kung ibinalik niya ng anak, nung kang sagutin pa yun ng kanyang asawa. Napakalabo noon, naniniwala ang dating governor na paglipas ng mga araw, muli silang magiging okay ni Nati. Daddy,
Kaya ba ako hinahayaan ni Mommy na makasama mo dahil para makalabas siya ng walang inaalala? Tanong ni Brixton. Yun lang ang naisip niya para ibalik na siya ng ama sa ina. Natigilan sa pagkain si Gaston sa tanong ng anak na noon ang una. Hindi niya maunawaan pa. Ano ang ibig mo sabihin, Brixton? Maraming oras si Mommy na makipagkita sa magiging bagong tito daddy ko. Nasamit sa kanyang sariling laway si Gaston sa sinabing yun ng anak. Tito daddy, may pinakilala na ba si Nati sa anak nila? At kaya ba, ayos lang dito na siyang kasama ni Brixton ngayon? Ay parang marami siyang oras upang makipag-date sa ibang lalaki? Pero ang sabi niya wala. Brixton, sabi mo sa daddy ang totoo. May pinakilala bang ibang lalaki ang mommy sa'yo? Iniiling ni Brixton ang kanyang ulo. Makakahinga na sana doon si Gaston kaso hindi pa pala. Pero sabi niya, magkakaroon ako ng bagong tito daddy. Daddy pa rin naman kita. Ilang beses na napanunok ng laway si Gaston. Hindi na alam kung paano pa magpapaliwanag sa anak. Masyado pang bata ito upang maintindihan ang sitwasyon nila ni Nati. Brixton, payag ka ba na magkaroon ka ng tito daddy? Basta hindi niya papaiyakin si mommy. Inosenteng tugon nito na nakatitig na sa kanya. Brixton, pwede mo bang tulungan ng daddy na makipagbati sa mommy? Ganun na lang ang iling ng ulo ni Brixton. Yung tipong hindi mapipilit ang bata na gawin yon. Ayoko daddy, palagi mo na lang pinapaiyak si mommy. Sad ako kapag umiiyak ang mommy ko. Tuluyan ang parang naputulan ng dila si Gaston sa behavior na yon ng kanyang anak. Ayoko na makita si mommy na umiiyak. Daddy, nahati na sa dalawang bibig ni Gaston. Mukhang hindi niya na mapipilit ang anak na tulungan siyang kumbinsihin si Nati dahil maging ito ay alam niya na may natatago ng galit sa kanyang puso. Hindi bulag ang kanyang anak, marahil lang tumatak sa isipan ng paslit ay nung kasal nila. Ilang beses na ibinuka ni Gaston ang kanyang bibig upang mag-explain, ngunit muli niya lang itinikom yon. Hindi rin naman siya maintindihan ng kanyang anak. Tinapos niya ng kanilang pagkain at tinihatid ng anak sa kanyang silid. Hindi siya halos nakatulog na nagdaang gabi. Paulit-ulit siyang binabagabag ng sinabi ni Brixton patungkol sa ina niyang si Nati. Paano ko pa siya ngayon kukumbinsihin? Problemadong tonong tanong ni Gaston sa sarili. Mukhang maging sa anak namin ay mahirapan ako makuha muli ang kanyang tiwala. Kinabukasan, pasakay na ang mag-ama sa kanyang sasakyan upang ihatid niyang anak sa school na makatanggap siya ng tawag mula sa isa sa mga maid na inatasan niya mag-alaga kay Seska. Mr. Barcelo, kagabi pa pumataas ang lagnat ni Seska. Ginawa na po namin ang lahat pero hindi bumababa. Ayaw naman po magsalita kung saan ang masakit. Ano pong gagawin namin? Humigpit ng hawak ni Gaston sa kanyang cellphone at nilingon ng anak na nakasakay na sa loob ng sasakyan, ngunit bukas pa naman ang pintuan kung kaya malamang ay dinig siya nito. Hindi kasi nilulubayan ng kanyang mga mata ni Brixton ng ama ng mga sandaling yon. Sige, papunta na ako dyan. Hintayin niyo ako. Matapos na patayin ng tawag ay pikit matang ibinili na lang ni Gaston si Brixton sa kanyang driver. Upang ihatid ng school, wala siyang ibang choices. Kung ihatid niya pang anak, malamang ay kung anong oras pa siya makakapunta at madadala ng hospital si Seska. Nag-aalala na siya lalo na't kung gabi pa lalo ito't nilalagnat. Gumamit siya ng ibang sasakyan patungo ng villa. Hindi niya napansin na gano'n na lang ang tanaw sa kanya ni Brixton na may namumuo ng sama ng loob sa dibdib ng bata. Puno ng puot at tinanakit ang mga mata nito dahil malinaw niyang narinig ang sinabing pangalan ng kausap na babae ng ama, Seska. Natatandaan niya ng batang yun na siyang palaging dahilan na matagal na pag-iyak ng kanyang mommy. Lihim na naikuyom ni Brixton ng kanyang mga kamao. Oras na makita niyang batang yun, hindi lang kagat ang gagawin niya. Aawayin niya ito hanggang sa tuluyan to nang lumayo sa daddy niya. Gusto niyang maging daddy ang daddy ko, pero ayaw niya na maging mommy ang mommy ko. Napasulya pang driver sa kanyang kasama sa rearview mirror dahil hindi niya gaanong naintindihan kung anong sinasabi ni Brixton. Nang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana. Tumikim na muna ang driver bago friendly nang ngumiti upang pasayahin ang kanyang boses doon. Ano yun, Brixton? May sinasabi ka? Umiling si Brixton na hindi nililingon ang driver nila na naghihintay na magiging sagot niya. May sinabi ka narinig kita. Hindi na siya pinansin ng batang walang planong makipag-usap kahit na kanino. Isang oras ang matuling lumipas. Nagawang madala ni Gaston si Seska sa ospital at naihatid naman ng maayos ang driver si Brixton sa kanyang school. Napatayo na si Gaston sa kanyang kinatatayuan na makatanggap ng tawag kay Nati. Ngayon lang yun nangyari, madalas na siya ang tumatawag. Nati. Absent si Brixton? Hindi mo siya pinapasok? Mataas na kagad ang tono ng boses ng asawa niya. Miss na ni nating anak kung kaya naman minabuti niyang dumaan sa school nito upang makitang bata.
Ngunit ayon sa teacher nito'y walang pumapasok ng school na Natalio Brixton Barcelo. Bumalatay ng inis ang mukha ni Nati. Bakit pinapa-absent ni Gaston ng anak nila? No, pinapasok ko siya. Pinahatid ko siya sa driver. Ipinahatid? Pinagkatiwala mo sa ibang taong anak natin? Hindi mo siya inihatid? Yun na nga lang ang gagawin mo, ang ihatid siya sa school. Hindi mo pa magampanan ng maayos. Ano ka ba naman? Maging responsable kang ama sa anak natin. Nakakapikon ka, umagang-umaga. Nahigit ni Nagusto ng kanyang hininga ng kung ano-anong naisip. Baka nagtantrums ang anak at ayaw nitong pumasok kung kaya naman wala sa school ng bata. Dahil ang imposible. Tatawagan kong driver. Pagkasabi nun ipinatay niya ng tawag at ang driver naman ang kanyang tinawagan. Sir, may mahabang traffic sa may harap ng school. Ibinaba ko siya sa harap ng gate. Ang buong akala ko naman po, kaya niya nang pumasok sa loob noon. Hindi mo siya pinasok ng campus at tinahatid sa mismong classroom niya? Hindi po, Mr. Barcelo. Malakas nang napamura si Gaston sabay sabunot sa kanyang ulo. Hindi niya na alam kung anong ipapaliwanag niya kay Nati. Paniguradang mas madadagdagan pa ang galit nito sa kanya. Ano? Ano sabi ng driver? Binaba niya raw si Brixton sa harap ng gate ng school pagkatapos ay umalis. Ano? Natalio is only just 5 years old. Kinakailangan pa siyang ihatid sa loob ng classroom at alam mo yan. Ano ba kasing ginagawa mo at hindi mo siya magawang ihatid? Ibang bagay na naman ang inuuna mo. Saan natin nahanapin ang bata? Halos mangiyak-ngiyak na si Nati. Nakulang na lang ipumutok ang mga ugat sa kanyang leeg. Gaston naman, napaka-irresponsable mo nang ang asawa. Wala ka pang kwentang ama. Wala kang narinig sa aking panunumbat nung kinuha mo siya at dinala mo kung saan nakatira dahil anak mo rin siya. Pero bakit ganito? Ganyan ka na ba talaga? Anong alam ng batang kagaya niya sa mundo? Nagsimula na umiyak si Nati. Nabalot ng pag-alala. Paano ko kakalma? Saan natin nahanapin si Brixton ngayon? Pabagsak na ng kanyang mga luha kung ano-anong naiisip niya. Baka mamaya nakidnap ng anak ko kung hindi naman nasagasaan. Wala akong pakialam kung nasan ka. Pumunta ka ngayon dito at samahan mo kung hanapin si Brixton. Humanda ka sa akin oras na may masamang nangyari sa kanya. Isusumpa kita hanggang kabilang buhay. Narinig mo? Isusumpa talaga kita. Pagkasabi nun binaba na ni Nati ang kanyang tawag. Malalaki ang mga hakbang na lumabas na siya ng ospital. Lumulutang ng pakiramdam ng mga sandaling yun. Kasalanan na naman niya. Inuna na naman kasi niyang ibang tao kumpara sa kanyang anak. Pinili na naman niya ang maging masamang ama. Bago siya makalabas ay naulinagan niyang tawag ng sekretary na siyang kumausap sa resulta ng laboratory ni Seska. Mr. Barcelo, lumabas ng resulta ng test ni Seska. Ikaw na po munang bahala sa kanya. Kailangan ko umalis. Po, nawawala si Brixton. Nagawa siyang ibaba ng driver sa school ngunit wala raw siya doon. Nabitawan ng sekretary ang papel ng resulta ng laboratory test ni Seska na nahulog kaagad sa sahig. Nang malaman ng mga benta court ang pagkawala ni Brixton ay kaagad silang kumilos at ginamit ang mga connections. Nag-check sila ng mga CCTV sa harap ng paaralan kung saan nakita nilang sumakay ng taxi ang bata. Sinundan nila yun upang i-trace kung saan papunta. Sinikang nag-asikaso noon na nakipag-ugnayan sa mga pulis. Sinubukan ni Gaston at Nati na pumunta ng villa nila at maging sa apartment nila sa Bulacan dahil baka naroon si Brixton. Minsan na kasing nakarating doon ang bata at matalino to. Memorize itong address nila sa Bulacan kung kaya naman nagbabakasakali sila. Ngunit wala, nahihirapan din si Nanikat na i-track ang CCTV dahil hindi naman lahat ng kanto ay meron. Aabot din ng ilang araw kung hahalongkatin nilang lahat. Nakita mo na, nang dahil sa kapabayaan mo ito, hindi na ito maulit pa Gaston. Hindi ko na ipapahiram ang anak natin sa'yo. Napakawala mong kwentang tao't ama. Tinikom lang ni Gaston ang kanyang bibig. Piniling manahimik na lang kaysa naman ang sumagot pa. At gumawa ng excuse. Excuse na kapag nalaman ni Nati ay lalo itong magagalit sa kanya. Nang mga sandaling yun ay nakahinto na sa gilid ng kalsadang sasakyan. Pahapon na yun at wala pa silang kain at tanghalian man lang. Pagod siyang tinignan ng mga mata ni Nati ng tangkay ni Gaston, naabutan siya ng sandwich na binili niya sa labas kasama ng tubig. Sa tingin mo, magagawa ko pang kumain ng maayos? Nawawalang anak natin. Kaya mo pang lumunok ng pagkain? Seryoso ka dyan? Sa tingin mo nasa ng anak natin, ha? Nasaan na? Muli pang naglanda sa mga luha ni Nati nang buong akala niya'y ubos na. Dumami pang frustration niya dahil hindi niya nakikita ang apektadong asawa. Parang baliwala lang yun dito. Paggabi na. Hindi mo ba alam na takot siya sa dilim? Takot ang anak natin sa dilim, Gaston.
Nati, isang malakas sa sampigang pumutol sa mga sasabihin pa sana ni Gaston. Sampal na noon lang ginawa ni Nati sa asawa, ni hindi niya ito napagbuhatan ng kamay nang iwan siya sa kasal nila. Pero nang mga sadaling yun inandilim ng kanyang mga mata, hindi niya na napigilan. Sampiga na kung tutuusin, ay kulang na kulang pa sa ginawa nitong pasakit at stress ngayon. Kung gusto mo, ikaw ang lumamon yan. Nagulat man si Gaston, hindi niya na yun pinansin. Muli niyang hinawakan ng kamay ni Nati upang ilagay ang sandwich sa kanyang ibinili. Alam niya kung anong pinagdadaanan nito. Gusto ko lang kumain ka para may lakas ka. Hindi mo ba ako narinig? Hindi ko nga kayang kumain hanggat hindi natin nakikita si Brixton. Sunod-sunod na panunok ng laway si Gaston na kung pwede lang akuin niyang lahat ng sakit na nararamdaman noon ng asawa, ay ginawa niya na. Aminado siya sa mga kasalanan niya. Nag-aalala lang siya na bakang katawan naman ng kanyang asawang bumigay sa gutom nito. Tumabi ka nga dyan, baka nandun si Brixton sa luma naming apartment. Saan? Tumabi ka sabit ako magmamaneho. Hindi na nakipagtalo pa si Gaston na hinayaan na lang ang asawa na gawin ang gusto niya. Kalahating oras ang naging biyahe nila nang dahil sa lala ng traffic. Yun lang ang naisip ni Nati na maaring puntahan ni Brixton. Kamakailan lang kasi nagdalhin niya doon ang anak upang bilihan ng favorite nitong fruit tea na mumurahin pagkatapos niyang sumama ang loob noong iwan siya ni Gaston sa kasal. Pinasyalan nila ang lumang apartment habang kinakwento niya sa anak na doon niya ito pinalaki. Tinanong pa nga siya ni Brixton kung babalik sila doon noon eh. Hindi na Brixton, may work na magandang mommy at isa pa ang laki ng mansyon ng lolo't lola. Pinasyalan kita dito. Ito ang naging taguan natin noon halos na gumuhong mundo ko. Kagaya ng inaasahan, natagpuan nila si Brixton na nakaupo sa may pintuan ng apartment. Nakasandal ang ulo nito sa gilid ng pinto na halatang nakatulog na lang sa kanyang pagkakaupo. Brixton! Bulalas din natin na sinugod na ng yakap ang anak. Bahagyang idinilat lang ni Brixton ang kanyang mga mata at muling ipinikit yon. Ang layo nito sa school mo. Anong ginagawa mo dito? Pumalahaw pa ng iyak si Nati na bahagyang nakabulabog sa mga karatig na kakilala nilang naroon. Napag-alaman ni Nati na nasa bakasyon ang may-ari ng apartment na yon, kung kaya naman walang nakapansin sa kanilang anak na dumating doon. Ang buong akala ro ng mga kapitbahay, tagarong bata lang ito kung kaya naman, hindi na nila pinagukulan pa ng pansin. Pinag-alala mo na sobrang, mommy. Halik niya pa sa namumulang pisngi ni Brixton. Hindi na nakagalaw si Gaston sa kanyang kinatatayuan nang makitang reaksyon ni Nati doon. Sinubukan niyang kunin ang anak ngunit mali pinagdamot ni Nati ang katawan ni Brixton. Ako na. Dali mo kami sa pinakamalapit na hospital dahil ang init ng katawan niya. Puno ng guilt na nagmaneho si Gaston patungo ng pinakamalapit na hospital. Agad kinabitan ng IV drip si Brixton dahil ayon sa doktor ay dehydrated ang bata bukod sa mataas itong nilalagnat. Umiiyak na pinaalam ni Nati sa kanyang mga magulang na natagpuan na nila si Brixton. Walang inaksayang mga panahon ng mga tot kagad na pumunta na sinabi nilang ospital sa Bulacan. Dahil sa gutom, sobrang bumaba ang electrolytes niya sa katawan. Mabuti na lang at nakita namin siya. Kung hindi't bukas pang umaga, hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanya. Mahigpit lang na niyakap ng ina si Nati upang ito naman ang aluin. Kumalma ka na at huwag ka nang mag-alala. Natagpuan na natin si Brixton. Ingat na lang sa susunod. Hindi magawang makapasok ni Gaston sa loob ng silid kung nasaan ang anak. Nanatili lang siya sa may pintuan. Hiyang-hiya siya sa kanyang mga biyanan. Hindi niya sila magawang tignan man lang kahit sa mata. Alam niyang siya ang sinisisi ng mga ito at siya naman ang tunay na may kasalanan. Sinalo niya ang masasakit na mga titig lalo ng ina ni Nati na umiirap pa. Hindi na ako nagsalita nung iwan mong anak naming bunso sa mismong araw ng kasal ninyo. Pero yung mangyari na naman ang ganito sa aming apo dahil pa rin sa kapabayaan mo. Umilis si Mr. Bentacourt na baka sa mukhang sobrang pagkadismaya sa manugang niya. Kung pwede nga lang, ay inundayan niya na ito ng suntok ngunit pinigilan niya pang sarili dito. Kailangan mo yung panindigan. Ano ba talagang nangyari at hindi mo naihatid si Brixton? Kung hindi mo kaya maging responsableng asawa sa anak namin, kahit man lang sa anak ninyo na maging mabuti kang ama. Hindi pinabayaan mong aming apo. Anong dahilan mo ngayon? Marinang pagkakatikom ng bibig ni Gaston. Oras na sabihin niya ang tunay na dahilan, paniguradong tapos na siya. Nananatiling nakatungo lang ang kanyang ulo. Halatang nagsisisi na. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na. Dahil sa nangyaring ito, hindi mo na mahihiram pang anak mo.